is something that we should receive. Bad things that we should receive and yet we did not receive them. Like dapat magkakasakit ka, dapat mawawalan ka ng bahay, or dapat wala kang trabaho, dapat wala kang pera. Pero meron. Meron po tayo, hindi po ba? Yung bahay po na higit pa sa iniisip nyo, yung pamilya mo, yung mga anak mo, nakatapos yung iba nag-retire na, yung iba meron ng ipon. Yan, yes, there's some things that we still want in our life. Gaya ko po, kung kayo meron ng magagandang bahay, ako po, pinapangarap ko pa rin. At naniniwala po ako na ibibigay naman ito ng Lord sa amin. May mga bagay po na gusto pa natin na makuha, na mapuno sa ating buhay. Pero before you look at them, before you try to find them, why not daw po na mag-focus tayo on the love and in the mercy of God that we have already received in our life. At dapat daw po kung nakatanggap na tayo, hindi lang yung magpasalamat tayo sa Diyos dahil ang hinahanap ng Diyos higit sa sa pasasalamat ay yung ipakita naman natin yung pagmamahal, awa niya sa ibang tao. You pay it forward. Huwag daw po nating ibalik sa Diyos yung natanggap natin sa Kanya dahil kompleto na ang Diyos. Aanhin ng Diyos, yung binibigay mo sa Kanya. Pero sa ating mga Kristiyano daw po ay ang pagbabalik loob sa Diyos ay ang pagbibigay natin. Ito po ay para sa ikaunlad ng tahanan niya at iyon ay para dito sa atin. Pero nais din ng Diyos na sana kapag tatanggap tayo, kailangan magbahagi tayo sa iba. Yun yung hamon niya. Be merciful as our Father is merciful. Ayan, stop judging daw po, stop condemning, forgive others. Ano daw po ibig sabihin nun? Magmahal daw po tayo at magpatawad. Dahil ang Diyos palagi tayong minamahal at palagi tayong pinapatawad. Hindi tayo pinakondina. Hindi pa tayo hinahatulan hanggang ngayon at hinahayaan pa tayong magpatuloy sa ating buhay. Sana daw po kung ano yung tinanggap natin, maibigay at mahibahagi naman natin sa iba. Sabi nga po sa Hebreo 13:16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Yun. At tandaan natin, it is better to give than to receive. At yun ay sa mga gawa 20:35, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang salita ng Panginoong Diyos. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Yan po. Yan po. What we receive, we give. Because what you give, you should also receive. Kung hindi mo kayang magmahal, kung nahihirapan kang maging maawain sa iba, at least please be fair. At least please be just. Basta't maging patas ka lang. Amen po. Sana daw po sa lahat ng ginagawa natin, sana maging makatarungan naman. Kasi gusto man natin or hindi, babalik at babalik sa atin kung ano ang ginagawa natin at pinapakita natin at sinasabi natin sa ibang tao. Amen po. It will all go back to us. Sabi nga po sa kasabihan, kung ano ang itinanim ay yun din ang aanihin. Kaya dapat magtanim tayo ng kabutihan sa kapwa and the good karma will follow. Kaya nga if you are fair, kung patas ka, kung makatarungan ka, people will also be fair with you. May isa pong, yan po, may isa pong kwento may isa po akong kwento na ikukwento po sa isang baryo daw po ay may magaganap daw po na party. At ang usapan sa party na yon ay potluck. Yan. Kanya-kanya daw po ng dala ng pagkain. Napagkasundoan ng kalalakihan na alak ang kanilang dadalhin. At pag dinala yung alak ay pagsasama-samahin sa isang garapon. Parang sharing-sharing daw po. Ayan. Yung isa daw pong lalaki, sinabihan ng misis niya, mahal, mahal yung alak, magtipid tayo.
Anong gagawin natin? Sagot ng lalaki. Sabi ng misis, kumuha ka na lang ng bote tapos lagyan mo ng tubig. Hindi naman siguro mahahalata kapag pinaghalo-halo na iyan, di ba? Hindi na nila matitikman. Kasi pag lasing na kayo, hindi nyo naman halatahan. Pumayag naman daw po yung mister. Pumunta sila sa party, nagdala ng ulam, ganyan, mga pagkain. At itong mga lalaki, dinala nga ay mga alak. At nilagay doon sa malaking garapon. Ibinuhos lahat ang kanilang mga dala sa malaking garapon. Yan. At alam niyo po, nung dinidistribute na yung mga alak, pinagbibigay na sa mga tao at nag-toast. At nang ininom, alam niyo na lasa nila. Tubig. Ayan, tubig. Tubig at walang lasang alak. Yung pala pare-parehas pala ng iniisip. Yung mga misis ng mga lalaki. Lahat pala sila nagdala ng bote, puro tubig ang laman. Dahil lahat pala sila ay nagtitipid. See, what you give, you shall receive. Babalik at babalik kayo kung ano yung ibibigay mo. Babalik at babalik kayo kung ano yung pinapakita mo. Kung nahihirapan kang maging mapagmahal, kaawaan ng mga kamag-anak mo dahil sinisiraan ka, ang papangit ng mga ugali, just be fair. Maging patas sa kanila. Kung naiinis ka sa mga katrabaho, kasi paepal sila, just be fair. With them, kahit nasa business nyo, merong mga nanggugulang, merong mga empleyado na hindi nagtatrabaho, na mabuti, huwag mo silang sasaktan, huwag mo silang ipapahiya. Just be fair with them because when you are just or fair, God blesses you. Pinagpapala ng Diyos yung mga pata sa kanilang kapwa. Kung pantay ang kanilang trato sa kanilang kapwa. At ito po ang good news. God blesses more to those who are loving and merciful. Kaya naman, be more loving and be more merciful if you want God to bless you more. Why we should be more loving and merciful? Because God first has been very loving and merciful to us. What is the fruit that love and mercy? Meron na daw po tayo. Yan, we have it. Nasa atin na. Yan nga po, ang buhay natin. Higit pa sa 10 milyon at sana naman mabuhay tayo at mararamdaman natin na jackpot ang buhay natin. Yan. Maging masaya tayo, maging excited tayo, at magpasalamat tayo sa araw-araw. Dahil yun nga po, yung ating buhay ay hindi naman natin ipagpapalit sa 10 milyon. Kaya yun po yung ipagpasalamat natin sa Diyos. Yung buhay tayo, malusog, walang nararamdaman. At ito po ay isang malaking regalo ibigay sa atin ng Panginoon. At doon po nagtatapos ang akin pong sharing. At yung pong buhay, binigyan ko po ng, alam niyo na, ayan, buhay. Biyayang kaloob sa atin may kapal. You, utanging loob natin pagkat tayo'y kanyang mahal. H, huwag nating hayaang kasamaan ay umiral. A, atin lamang alagaan, mamuhay tayong marangal. Sa Y, yaman at ari-arian sa mundo'y di magtatagal. Purihin po ang Panginoon natin. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Marami pong salamat. Okay. Purihin ang Diyos. Ano po? Napakaganda.